Tingnan nyo to mga boss. Yan, yung pumupula na yan. Ang daming butas dyan. Lalagyan pa ng hangin ha. Yan, pipindot ko yan. Oh! Dami ng butas. Oh! No? Dami oh. Ano yan mga boss eh? Mga natalsikan niya ng buhangin. Yung sunblaster, lumusok sa sunblaster. Talsikan siya ng buhangin. Grabe, dami. Ay, nako. Gagawin ko dyan mga boss, kukondem ko na lang yan. Yung ayan, para magkaroon kayo ng idea rin. Kasi kung iisa-isahin ko yan, tatabunan ng tingga, hihinangin, wala na rin yan eh. Kasi sa dami ng buhangin na tumama dyan, manipis na yan, tubo na yan. So ang gagawin ko, kukondem ko na lang. Ito nga, putol na yun. Putol din yun, no? So, di ba? Putol siya. So, ang i-condemn ko lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8 tubo. Bubuksan ko to. Tapos, lalagyan ko ng tingga. Sasaraduhan ko yung loob ng tubo. Ganon din sa dulo. Bubuksan ko yon. Sasaraduhan ko yung tubo na dulo nito. So, magagamit pa siya. Okay. So far, kung ito lang naman, isa na to, tapos siyam naman silang magkakadikit, bali wala yung 8 tubo na sinarado kong yan. Kaya pa niyang i-maintain yung init ng makina. Kaya pwede siyang bawasan. Okay? So ganun lang mga boss, na-share ko lang sa inyo yung gagawin ko rito sa isang to. Kasi sayang naman kung i-scrap ko. Ngayon kapag na-repair ko, tapos nagamit siya ng mga 6 na buwan at bumalik uli, diba, bumalik siya, pero I'm sure hindi na dyan ang sira niyan. Baka sa iba naman siya, kasi hindi nagagana eh, kinondem na natin, diba? Pag bumalik siya, tsaka ko na lang siya i-scrap. Okay? So salamat mga boss sa makakapanood. I hope na nakakuha kayo ng konting idea. Ayan mga boss, nabuksan na natin yung upper part ng radiator. So dito, kita ko yung tubo niya, may maikli eh. So, mas angat pa yung header plate kaysa sa tubo. Kaya pala binlock to, pinatay. So bababain ko to. Babain ko ng konti yan. Kakapuli na lang natin sa tangke. Kasi may sukat yan mga boss, kailangan pantay-pantay. Tapos yung lower part niya tapos na. Ayan, na manual dip ko na, tapos pinapitan ko na rin nga ng tangke. Tapos na yan mga boss. Hindi ko lang pinakita sa inyo kasi matagal. Siguro mga 2 oras ko ginawa yan. Kung i-video ko, matagal. So ito ngayon, ito na lang, kukondem din natin siyempre ito. Kinondem natin yung dulo roon, itong part na yan. So ito, sasarado rin natin yan lahat. Kung 9 na piraso. 2, 4, 6, 8 piraso pala. Sasarado natin yan. Tsaka, pero pupukpukin ko muna para lumabas to. Lubog yung tubo niya kaysa sa heater plate. Kaya pala kanina, pagbukas ko, tinambakan ng tingga to. Itong butas na yan, tinambakan ng tingga. Pala pinatay niya. Kaya lang, doon sa kabila, hindi niya pinatay. Kumbaga dito lang, kasi nga nakalubog. Ano yan, mga factory damage yan. May gagawa natin ng remedyo para papakinabangan itong tubo na ito, bubuhayin natin. Tapos ito, medyo ano rin to. Lubog din. Kasi leak yan mga boss kapag hindi natin naiangat sa header plate yung labi niya. Kailangan nakaangat siya. So ganun na lang, gagawin ko muna. After na ma-deep soldering ko yan, pakikita ko sa inyo bago ko lagyan ng plastic. Okay? So ayan na mga boss, natapos ko nang i-manual dip yung manual dip soldering itong itaas na header plate. So ayan, kinondem ko na yung 8 tubo. Tapos ngayon, huhugasan yan mga boss para mawala yung chemical na ginamit ko, malinis yung chemical na ginamit ko, which is zinc chloride. Kasi kapag hindi nahugasan yan, ang mangyayari, pag natuyo yung chemical na yun, mamumuti yan at magsisimula na siya ng corrosion. Okay? Yan. Ganito lang naman, boss. Babrasin lang yun.
So yun mga boss, nalinis na natin. O, kita nyo? Ayun, na tawag dito, na-condemn ko na yung 8 tubo na may butas dito. Ayan, dito yun yung butas niya. Ayan, dyan. Tinakpan ko na lahat para hindi na siya sumingaw pa. So, kailangan kasi malinis yung zinc chloride nga na in-apply ko, na ginamit ko rito para kumapit yung tingga at saka malinis yung header plate. Eh ngayon, kapag hindi mo nalinis yung zinc chloride din dito, mamumuti yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mamumuti yan pag natuyo. Yun magsisimula yung corrosion. Yung corrosion mga boss, yun yung kalawang ng tanso. Okay? Ngayon sa kumpanya mga boss, sa mga gawa ng radiator, ang ginagamit namin dito is pagka ganyan, pagka tapos na ng deep soldering, ang ginagawa namin dyan, nilulubog yan sa asido. Asido na may tubig. May timpla yun eh. 75 yata yun. 75% ng tubig o asido. May chemist kami nun eh. Then, ilulubog mo yan sa tubig na may asido. Tapos sunod, paghango niya, kasi conveyor yan. Paghango naman, tubig na malamig. I-spray yan siya. Tapos lulubog na naman sa tangke na tubig na mainit. Tapos hahango na naman siya, i-sprayan na naman, tapos tubig na malamig, tapos yun, hangin na. Ganun yung pagwawashing nito. But since ito, hindi naman siya, yung bang mano-mano ko lang ginawa, pwede na yung tubig lang. Yung tubig lang na kagaya ng ginawa ko kanina. Okay na yan, hindi na siya mamumuti dyan. So, kakabitan ko na ngayon ng tangke yan. So, at lilinisin ko lang muna mga boss, ayan. Kasi marumi, para kumapit kagad yung tingga at o pag hininang ko siya, madaling kumapit yung tingga at maganda yung pagkakakapit. May steel brush kami ron. Pupunta ko muna at ibabrush ko siya muna ron mga boss ha. Update ko na lang kayo.